Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling binigyang diin ang patuloy na pag-agapay ng gobyerno sa mga nasalanta ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. DBM, inatasang maglabas ng pondo. DILG at iba't ibang ahensya ng pamahalaan susuyurin ang mga pogo sa bansa simula December 17. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling iginiit ang mas pinaigting na operasyon laban sa mga pogo. Pangulong Marcos Jr. kumpiyansa sa kakayanan ng mga bagong graduate ng major services ng AFP na ipagtanggol ang mga teritoryo ng bansa. Pangulo, muling tiniyak ang suporta sa AFP para maging world-class force. Pagbubukas ng Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension Project. Malaking tulong sa mga pasaherong babiyahe pa probinsya. 3 milyong pasahero inaasahang daragsa sa PTEX ngayong Kapaskuhan. BIR, mas paigtingin ang operasyon laban sa mga gumagamit at gumagawa ng peking PWD ID. At resulta ng 2024 bar exams, inaabangan na. Sitwasyon sa labas ng Supreme Court sa Ermita, Maynila, silipin. Una sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tututok ang pamahalaan o nakatutok ang pamahalaan sa pag-agapay sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa kanyang mensahe, tiniyak ng punong ehekutibo na nakabantay ang buong puwersa ng pamahalaan sa sitwasyon at iginiit ang agarang pagbibigay ng tulong. Isaaniya sa tinututukan ngayon ng gobyerno ang pagtiyak ng kaligtasan ng mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Katunayan, umabot na aniya sa 45,000 na residente ang inilikas mula sa 6-kilometer radius danger zone, habang patuloy aniyang inililikas ang kabuang 84,000 na katao. Tiniyak rin daw ng DSWD na sapat ang mga family food packs, non-food items, malinis na tubig, hygiene kits para sa mga evacuation center. Inatasan na rin ng Pangulo ang DBM na maglaan ng pondo para sa mga nasalanta, habang nakaalerto ang DOH para sa mga posibleng magkasakit dulot ng volcanic ashes, at handa rin daw ang pagpapadala ng karagdagang gamot sa lugar. Inalerto na rin ng presidente ang AFP, PNP at Bureau of Fire Protection sa buong isla ng Negros sakaling lumala pa ang sitwasyon. Dagdag pa ng punong ehekutibo, nakabantay ang Task Force Kanlaon sa sitwasyon para gawin ang kinakailangang respondi sa pagsabog ng bulkan at pinsalang hatid nito. We will step up. We will level up. Any escalation in damages and destruction will be met with a stronger government response. Malaki ang papel ng komunikasyon sa mga araw na ito. Truth will save lives. Fake news will kill. Effective disaster response is anchored on reliable information. That's why PhilVox will continue to issue around-the-clock advisories in language that is clearly understood to all our kababayans. Nakikiusap ako sa lahat, lalo na sa ayaw lumikas na sumunod sa babala ng ating mga otoridad. Mas mahalaga po ang buhay kaysa ari-arian. Patuloy ang aerial inspection ng Office of the Civil Defense, Western Visayas sa sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Kasabay naman ito ang patuloy na pagtulong ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Si Rena Manubag Dagoon ng IBC 13 sa Balitang Pambansa.
Nagsagawa ng aerial survey ang Office of the Civil Defense Western Visayas bilang bahagi ng kanilang pagsusuri sa sitwasyon ng nag-alborotong bulkang Canlaon, particular na ang patuloy na pagbuga nito ng plume, ang pamamaga ng lupa sa paligid ng bulkan at kung may pagbabago sa hugis ng bunganga nito. Kasama ang PHIVOLCS, OCD-7 at PDRRMO ng Negros Occidental at Oriental. Tiningnan ang potensyal na muling pagsabog nito, pagguho ng lupa o pagbaha sa paligid ng bulkan na maring magkapinsala sa kalapit lalawigan, lungsod at mga residente. Kasabay niyan ang patuloy namang pagbibigay ng tulong sa mahigit 10,000 pamilya o mahigit 37,000 katao mula sa 23 barangay sa Western Visayas at Central Visayas na naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. We want the affected families to know food packs and other non-food items in a form of augmentation to local government units which were adversely affected by the eruption of Mount Canlaon, especially in the province of Negros Occidental. Napamahagi naman ng DSW6 Field Office ang mga kahon ng FFP's hygiene kits at sleeping kits sa 246 na pamilya na binubuo ng 723 individual sa Pontevedra, Negros Occidental. Umabot na rin sa 4.39 milyon ng karagdagang pondo ang naibigay ng pamahalaan para sa mga local government unit ng La Casillana, Morsha at Pontevedra. Mahigit 802 mga paralan o 339,515 na mga mag-aaral ang lumipat sa alternative delivery mode upang maiwasan ang panganib sa kalusugan ng mga mag-aaral tulad ng paglanghap ng abo, pagbagsak ng bato at panganib na dulot ng pag-ulan ng abo. Mula sa IBC 13, Rena Manubag Dagoon para sa Balitang Pambansa. Patuloy na hinihikayat ng Social Security System ang mga miyembro nito na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo na samantalahin ang alok na calamity loan ng ahensya. Sa isang panayam sa Radyo Pilipinas, sinabi ni SSS Luzon Bicol Division Vice President Elenita Samblero na hanggang December 21 na lang ang pagpapasa ng aplikasyon para sa calamity loan. Maaaring mag-file ng calamity loan ang mga miyembro ng SSS na nakatira sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Samantala, hinihikayat din ang mga SSS pensioners na mag-file ng 3 buwang advance na pensyon na makatulong din sa kanilang pagbangon mula sa epekto ng kalamidad. The calamity loan will end on December 21 na po yung last day of the filing. And also for our pensioners, pwede po sila mag-request ng 3 months advance ng pension nila. So they just have to apply po online. Pwede po ito, open po sa ngunyan. Especially kita digdi sa Bicol na medyo na tinamaan kita ni Christine. So yun po ito ang pig-encourage for our members. And also the renewal of loan, nandyan pa rin yung ordinary. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kakayanan ng mga nagsipagtapos sa major services ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na ipagtanggol ang bansa. Muli namang tiniyak ng Pangulo ang suporta ng gobyerno sa AFP para maging world-class force. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Kenneth. Yes, Alan, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang graduation rights ng mga nagsipagtapos sa Major Services Officer Candidate Course ng Armed Forces of the Philippines. Mismong ang Pangulo ang nanguna sa pagtatapos ng nasa 610 graduates mula sa major services ng AFP, kabilang na riyan ang Navy, Air Force at Army. Sa mensahe ng Pangulo, kinilala niya ang mga ito sa kanilang matapang na pagtanggap sa responsibilidad para ipagtanggol at protektahan ang bansa. Pinuri rin ng Pangulo ang pamilya ng mga nagsipagtapos dahil sa suporta ng mga ito. Gayon din ang mga trainer at mentors na nagsilbing gabay ng graduating class. Binigyang diin din ng Pangulo ang magiging mahalagang papel ng mga nagsipagtapos, hindi lamang sa nation building kundi higit lalo sa pagtataguyod ng seguridad ng Pilipinas. Hinimok din niya ang mga ito na magsilbi ng buong husay, tapang, dangal at malasakit kahit pa sa harap ng mga hamon.
Kasabay niyan, tiniyak ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mapabuti pa ang AFP para gawin anya itong world-class force. Yan ay sa pamamagitan ng pag-i-invest sa talento ng mga kawani nito, pagmamodernisa ng equipment, gayon din ang pagpapabuti ng training programs ng AFP personnel. Alan, itong kanilang pagtatapos sa COC ay tanda ng formal na pagsisimula ng kanilang professional military education. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Tinatayang halos kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang maginhawa ang kanilang lagay economically ngayon kumpara bago mag-COVID-19 pandemic. Ayon sa Cost of Living Monitor na isinagawa ng market research company na Ipsos, 49% ng mga Pilipino ang naging mas maginhawa ang kalagayan sa pinansyal kumpara noong bago magpandemya, habang nasa 25 at 26% naman ang nagsasabing na nasa kalagitnaan ng maginhawa at hindi mabuti ang kanilang sitwasyon. 17% naman ang populasyon ng bansa ang nagsasabi na medyo maginhawa ang kanilang buhay. Samantala, nakilahok naman sa naturang survey ang nasa 500 Pilipino na isinagawa noong October 28 hanggang November 29. Aagahan na po ng Agriculture Department ang pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo Kiosk sa mga pamilihan para sa murang bigas. Bahagi pa rin yan ng Rice for All program ng administrasyon. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Isaiah? Princess, patuloy ang paggarangkada ng kadiwa ng pamilihan sa Metro Manila. Nagbibenta ito ng tig-40 pesos na well-milled rice. Ito ay bahagi ng Rice for All program ng pamahalaan. Nagsimula ito noong nakarang Huwebes, December 5, sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila. Ito ay ang Guadalupe Market, Kamuning Market, Malabon Central Market, Las Piñas City Public Market, at Pasay City Public Market. Dito sa Pasay City Public Market ay maaga pa lang ay may namimili na. May ilan pa nga isang sako ang binili o 25 kilo na bigas. Wala kasing limit ang pagbili nito, Princess, at pwede rin ang tingi-tingi. Kahit sino, pwede rin bumili. Ayon sa DA, simula bukas ay mas aagahan na nila ang pagbubukas. Imbes na alas 8 ay posible na itong gawing alas 6 dahil yun daw ang dagsa ng mga mamimili sa palengke. Maliban sa mga pamilihan, umaarangkada rin ito sa ilang LRT and MRT stations. Alas 3 gabi ang schedule sa mga estasyon ng tren. Samantala, naglibot din sa Pasay City Public Market ang Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Francisco Teo Laurel Jr. Sinuri nila ang presyo ng mga agri-products lalo na ngayong holiday season. Karamihan sa mga bilihin ay tumaas. Unang-una na dyan ay ang manok, baboy at itlog. Isa sa tinitingnan dahilan ay ang mataas na demand ngayong holiday season. Umaangal naman ang ilang mga nagtitinda ng manok dahil patuloy ang pagsipa ng presyo ng lokal na manok kumpara sa mga imported o yung mga frozen. Nasa 130 per kilo ang frozen habang 220 naman ang lokal. Tumaas din ang presyo ng itlog. Ang small ay nasa 8 pesos, medium 9 pesos, ang large ay 10 pesos. Pero ayon sa Department of Agriculture, posibleng manatili na ang kasulukuyang presyo hanggang sa magpasko at bagong taon. Idiniin din ng kagawarahan na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Epektibo ang Rice for All program ng pamahalaan sa mga pampublikong pamilihan ayon sa Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, papalawakin pa nila ang programa para makaabot sa ibang lugar. Nito lamang December 5 ay matagumpay na nailunsad ang Rice for All kiosk sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon sa DA, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga regional officials para sa listahan ng mga pamilihan na maaring lagyan ng programa sa susunod na taon. Tiniyak rin po ng DA na sapat ang supply ng bigas sa pakikipagtulungan na rin ng Food Terminal Incorporated o FTI. Ito na po yung paraan natin para ma-push po natin at nakikita na nga po natin yung effect kasi may mga retailers na po tayo na talagang binaba na rin po nila yung presyo nila to 40 rin po kung magkano yung presyo natin sa Rice for All. So yun po yung nakikita nating positive effect.
Mas gumaganda ang environment sa pagnenegosyo sa bansa dahilan kaya dumarami ang maraming trabaho. Iyan ang sinabi ni Department of Labor and Employment Undersecretary Benjo Benavides sa programang Mike Abe Live. Ayon kay Yusek Benavides, sa huling survey ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ang employment rate nitong October 2024 sa 96.1% kumpara noong October ng 2023 na nasa 95.8%. Katumbas ito ng higit 48 milyon na Pilipino na may trabaho kumpara sa higit 47 milyon Filipinos noong nakaraang taon. Sabi ni Benavides, ang pribadong sektor ang gumagawa ng trabaho habang ang gobyerno naman ang nagtitiyak ng magandang kapaligiran para sa mga negosyo. Base po sa survey pong nailabas, ang increases po ay nanggagaling po doon po sa administrative support services, sa accommodation and food services, transportation, construction at mining. Dito po sa mga sektor na to, dito po mas maraming manggagawa ang nagkaroon po ng trabaho. Palalakasin pa ng National Irrigation Administration ang supply ng bigas sa bansa sa susunod na taon. Ilang hakbang inilatag. Si Iril Siknao ng PIA Cordillera sa Balitang Pambansa. Palalawakin pa ng National Irrigation Administration Kalinga ang Farming Support Program sa 2025 upang madagdagan ang supply ng bigas sa ilalim ng Bagong Bayaning Magsasaka o BBM Rice at mas marami pa ang makinabang. Base gamin ti target-target ng mato kan makikita tayo nga adumot iti naganan kasapulan iti farmers. Kanto daytoy ayan ti kuna tayo nga population demand. Iti daytoy programa tiniya nga daytoy at least lang nga dakkel nga banag diyay naitulong na ata hami nga gatangin ng dagiti kwan. Ibini, abuno, agas. Mula nang simula ng Affordable Rice Program noong Oktubre, nakapagbenta na ang NIA Kalinga ng mahigit 15,000 bags ng 29 peso rice. Karamihan sa bigas na binebenta sa Cordillera sa ilalim ng BBM Rice Program ay mula rito sa Kalinga, ang top rice producing province sa rehiyon. Upang mas mailapit ang murang bigas sa mga benepisyaryo, isinasagawa rin ng NIA ang mobile kadiwa ng Pangulo sa mga barangay. Kagyaman kami unay apo kada kayo ta inpanyo ito'y barangay mi daytoy nga bagas ma'am. Salamat iti daytoy nga bagas. Makatulong iti kas nabababasit nga presyo. Prioridad sa programa ang mga senior citizens, persons with disabilities, indigents at solo parents na maaaring bumili ng hanggang 10 kg na bigas. Ang inisyatibong ito ay bahagi pa rin ng adhikain ni Pangulong Marcos na mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka at masiguro ang food security ng bansa. Mula sa PIA Cordillera, Iril Siknao para sa Balitang Pambansa. Abot-abot ang pasalamat ng Armed Forces of the Philippines AFP sa hatid na dagdag daily subsistence allowance ng Kongreso para sa mga sundalo. Sa ilalim yan ng proposed 2025 national budget. Mula sa 150 pesos kada araw, ginawa ng 350 pesos para makatulong sa mga uniformed personnel. Bahagi rin ito ng pagkilala ng gobyerno sa mga pagsisikap at sakripisyo ng mga sundalo para sa bansa. Noong Miyerkules, nag-video call si House Speaker Martin Romualdez kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. para ihatid ang magandang balita, bagay na ikinatuwa ng AFP Chief. Gate pa ng House Leader, sila ang top priority ng gobyerno. Niratipikahan na ng Kongreso ang naturang BICAM report ng 2025 budget proposal at ngayon, hinihintay na lang ang formal na paglagda ng Presidente para tuluyang maisabatas. Kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that regardless of whatever doubts, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir.
Kasabay ng isinagawang National Peace and Order Council meeting kahapon na pinangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ay muling iginiit ng Pangulo ang pagpapasara sa mga POGO operations sa bansa. Kaugnay nito, sisimulan ng suyuri ng DILG ang iba pang pinaghihinalaang POGO hub sa bansa. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nitong December 17 ay nabuo na ang composite team na siyang mangunguna sa paglansag sa mga POGO hub. Una daw nilang susuyuri ng sinasabing POGO hub sa Kawit, Cavite. Una na din nitong isinspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Kawit, pero para matiyak na sarado na ito ay muli itong pupuntahan ng nabuong composite team. Nitong November 15 daw ay napasara na ang lahat ng mga legal na operasyon ng POGO sa bansa. Kitang iba na nagsara ay ang movement nila na monitor namin ay nagiging guerrilla operations na. So nagkakanya-kanya na sila. May mga deportation orders na para sa mga working visas, ginawagin sila sa tourist visas at considered overstay yun. Kaya may operations ngayon ng Bureau of Immigrations, may operations ng DILG, at may operations rin ang PAOK-TF para ang pilato. Hindi bababa sa 3 milyong pasahero ang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX ngayong Kapaskuhan. Kaya naman ang pamahalaan, todo higpit na sa pagbabantay. Si Angela Piñalosa ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Malaking tulong sa mga bibiyahe ng probinsya ang binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, mas napadali ang biyahe ng mga pasahero dahil nakakabit na ang istasyon ng LRT-1 sa terminal. Dahil dito hindi bababa sa 3 milyong pasahero ang inaasahan ng PITX simula sa susunod na linggo hanggang sa 6 ng Enero ng susunod na taon. Ang dagdag kasi na anticipation natin dito kasi may nakakabit ng LRT LRT station. Opo, yes. Oo. Kaya naman mas conveniente pa para sa mga kababayan natin ang pumunta sa PITX. Kaya inaasahan natin na ngayong Kapaskuhan dahil nga din sa convenience na yan, mas marami pang sasakay sa atin patungo sa kanilang mga probinsya. Kaya naman ang PITX nakipagpulong na sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang ligtas at komportabling biyahe ng mga pasahero. Nagbukas na rin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng aplikasyon para sa special permits ng dagdag na babiyahe ngayong Kapaskuhan. Lahat ng ating mga plano upang sa ganun maging tiyak na maayos at ligtas ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. RB nagbukas na po ng pag-a-apply ng special permits kasi nga talagang inaasahan natin na maraming tao. At dahil nag-uumpisa na ang pagdagsa ng mga pasahero sa terminal, mas hihigpitan pa ang seguridad sa loob ng PITX. Sa katunayan, sanipuwersa ang Department of Transportation at Philippine National Police sa pagbabantay at pagpapatupad ng mga pulisiya sa loob ng terminal. Pagtitiyak ng PITX, may random drug test at breath analyzer test na isinasagawa sa mga driver para sa kapanatagan ng mga biyahero. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Piñalosa para sa Balitang Pambansa. Nagpaalala ang Commission on Elections, COMELEC, na huling araw na ngayon ng pagpaparehistro ng social media accounts ng mga kakandidato para sa 2025 national at local elections. Para makapagparehistro ay kailangan lang i-scan ang QR code at ilagay ang mga social media accounts para sa monitoring ng COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tinatayang nasa 14,000 pa lang na mga aspirants ang nagparehistro ng kanilang accounts. Paalala ni Garcia, kung hindi magpaparehistro ay maaring ipatanggal ng COMELEC ang mga post ng mga kakandidato sa social media. Samantala, nagpaalala rin po ang COMELEC sa publiko na may 2 araw na lang para magsumite ng accreditation sa mga nais lumahok sa kanilang source code review sa mga automated counting machines. Ilalabas na ngayong araw ang resulta ng 2024 bar exam. Alamin natin ang sitwasyon sa labas ng Korte Suprema sa Ermita sa Maynila sa Balitang Pambansa ni Michael Rogas ng Radyo Pilipinas. Ngayon pa lamang ay abala na ang lahat dahil bago tayo sumahig papawid ay inilabas na ngayong oras na ito
ng Korte Suprema ang resulta ng bar examination. Napuno ng iyakan dahil sa katuwaan ng mga naghihintay na mga bar examiner dito naman sa bahagi ng Korte Suprema sa Ermita, Maynila. Nasa 10,483 ang mga kumuha ng bar examination noong buwan ng Setyembre 2024. Mamaya ay ilalabas ng Supreme Court kung ilang porsyento ang nakapasa sa naturang bilang ng mga kumuha ng pagsusulit. Ilan sa mga nakapasa ay itong si Charmaine Lorraine Chan na first taker niya o kauna-una ang pagkakataon niya na kumuha ng bar examination. Sabi niya, matagal ang kanyang ginawang preparasyon para sa gayon ay makamit ang pangarap na maging isang abogado. Ngayong isa siya lang ganap na abogado, kanyang pagtutuunan ng pansin ang pagtulong sa mga kababayan nating mahihirap, lalo na ang walang kakayahan na kumuha ng mga abogado sa tuwing nagkakaroon ng problema. Iniisip niya na rin ngayon kung siya ba ay papasok sa Public Attorney's Office upang lalo pang makatulong sa ating mga kababayan. Mula pa rin dito sa loob ng Korte Suprema, para sa Balitang Pambansa, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Michael Rogas. Samantala sa puntong ito, kumuha tayo ng update hinggil naman sa nilagdaang revised implementing rules and regulations ng DOJ. Katuwang ang iba pang ahensya na layong magbigay ng tsansa sa mga PDL na makabalik sa komunidad at piling ng kanilang pamilya. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa. Luisa. Alan, pinirmahan na nga ngayong araw ng Department of Justice, Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology ang niribisang Implementing Rules and Regulations hinggil sa pagbibigay ng good conduct and time allowance kahit sa mga PDL na sangkot sa heinous crimes. Sa pamamagitan nito, may libu-libong PDL ang mapapalaya bago matapos ang 2024. Sa tansya ng Bucor, unang batch pa lang, nasa 5 hanggang 10,000 PDL ang mapapalaya sa New Bilibid Prison at sa BJMP naman ay nasa 600 hanggang 1,000 PDL. Sabi ng dalawang ahensya, malaki ang maitutulong nito upang maibsan ang pagsisiksikan sa mga kulungan. Katunayan sa Bucor, mula sa dating 320% na congestion rate ay posibleng bumaba ito ng 250%. At para naman sa BJMP, mapapababa din ito ang 324% na congestion rate sa lahat ng city jails. Bukod pa rito, malaki rin ang ambag ng bagong IRR para mabigyan muli ng tsansa ang mga PDL na makabalik sa komunidad at sa kanilang mga pamilya. Pagpili naman ng mga PDL na mapapalaya sa ilalim ng GCTA, ang uunahin nila ay yung mga matatanda na, terminally ill o kaya ay may mga iba pang malulubhang kondisyon. Sisiguruhin naman ng Bucor na walang makakasingit na high-profile inmates na makakalaya sa ilalim ng bagong rules ng GCTA. Alan, bukod naman sa GCTA, nagpapalaya din ng Bucor ng mga nakatapos na ng sintensya at ng mga nabigyan ng parola. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nasa 17 hanggang 18,000 ng PDLs ang napalaya sa kabuuan. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Alan. Maraming salamat, Luisa Erispe. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula po sa IBC 13, ako naman si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.